Yan. Oo nga. Oh, So, game. simulan ko na. Gusto mo? Ha? Game. Walang problema. Sige. Niyaya mo ko, Mauna. sasamahan kita. Ganun lang yun. Sige. Sige, mauna ako ngayon tapos Yeah, crypto ang sure. kasunod. Sige. Maiba Okay. naman. Okay. Take the stage. Ayun, simulan natin sa simulan natin sa naka-ready na yung ating mga gagamitin. Ayan. Simulan natin sa global events sa global stocks. US nagko-console high dahil sa mga news, mga rumors and everything. No? So in short, consolidation pullback. Pero ang kakaiba diyan, ang bago, no? Bullish pa rin sa US. Bakit? Kasi yung tatlong major indices is console high. Pero yung Russell, which is second liners and small caps, is nag-breakout naman this time. So, nakita niyo yung rotation from heavyweights to small caps. Nagpahinga yung heavyweights at yung small caps naman ang umaakyat. Okay? So, yung mga wala namang bigs, wala namang pressure talaga. Nagko-console lang talaga yung silver, gold, medyo papahinga din, no? At yun, nag-breakout na ang ating Philippine peso pero nagre-retest sa support. Anyway, bakit umaakit ang Philippines despite na tumataas yung peso? Kasi they believe na magsisiling na to or magre-resist na around 60 at second half is pababa na rin kasi nga dodoble na yung cut ng US. At another thing is kung mapapansin nyo, di ba, konsong mga major indices tapos rotate sa second liner. At the same time, nagro-rotate din sila sa mga emerging market, including Philippines. So yan ang kwento bakit strong yung Philippines. Kung babalikan natin dito, pansinin nyo yung foreign buying. Nag-start lang yan dito. Ayun sa breakout na to. January 2. Yung pag-resume ng trading. Ayan, pag chinek nyo yan dito, ayun hinuhita na natin. So January 2, 2026 nag-start ang rally. So dyan talaga sila pumasok sa breakout point. Sila nagpa-breakout. At hanggang ngayon is tuloy-tuloy ang foreign buying. Maliliit pero at least hindi sila foreign selling. Kaya lang syempre Philippines medyo resistance level na. Kaya anytime pwede mag-resist. At same sa nangyayari sa US kapag nag-conso tong mga itong mga major indices na yan, magro-rotate yan sa second liners gaya ng nangyari sa kanila. Sa atin hindi pa tumatama sa resistance level pero napapansin natin na mayroon ng mga rotation, no? So pag chinek natin yung mga all sectors na nagrarally, ayun like ABG may hindi nyo kita yung volume, no? Lagyan natin ang volume. Saan ko ilalagay? Dito muna. Ayun. Walang volume yung iba, no? Pero merong gaya ng Bloom. Ayun, may volume. Ang value niya is 55 million. So almost half billion yun. Half billion. Ayun, no? Though locals yung buyer, may ilang foreigners. Pero okay pa rin. May rotation nga sa mga dating natutulog. Ayan, ito walang volume. All day, medyo may volume na yan for M, maliit. Pero kita nyo naman, may rallying dalawang sunod. Ayun, yung kay Sir Shin na RFM, 12 million at tuloy-tuloy ang rally. Tingnan pa natin yung iba. Bell, may konting volume doon. SSI, ito matagal ko na itong hindi nakikita. Pero wala pang volume. Now, SEMCP Shell, ito malakas to. Ayun, kita nyo may volume doon na pumutok. Tapos 13M. Medyo maliit na siya ngayon pero local play. May ilang foreign. Home, isa ring, ayun, may volume din. Ngayon medyo maliit pero actually papaliit. Yan, FB, wala pa. CHP, PPC. So in short, yung pag chinek mo naman yung mga blue chips, dahil nga resistance na, medyo nagpapahinga na at umikot na, naandun na sa ayan, like SCC, AEV, JFC, bagong akyat, gustong mag-breakout, MBT. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin naman, pero mapapansin nyo may second liner na. So, kung magre-resist, malamang-lamang, iikot na yan sa mga second liners. Okay? ASEN, yun. Konso.
wild yung consolidation. So pagdating naman sa mga most active, ang most active natin is Plus. May nagtanong kung okay na ba si Plus. Seller pa rin si Mandarin, hindi pa tumitigil. May local na nag-sell pero may bumili, no? Medyo maganda yung buyer pero tingnan natin kung titigil si Mandarin. Baka naman hindi pa siya titigil. AC malakas din. Ayun, ang ganda ng rally. Pero parang panahon na para mag-take profit ka dito. Daanan lang natin yung mga hanap tayo ng maganda-ganda dito. RCR, alam niyo na kwento niyan. Sinell down. Yun, foreign funds benta. Hanap tayo ng maganda dito. 7, mahirap yan. Pure gold, yun nakita ko may pure gold kanina. Hindi pa. Yun lang yung mga nakita natin, no? May mga nag-rotate pero konti pa. Hindi pa tuluyang umiikot pero may nakikita tayo ng mga second liners na ginagapang na habang papunta sa resistance ang PSE. So in short, ang Philippines, ang play natin ngayon is take profit kasi pwedeng hanggang 6.5. Kita niyo naman yung foreign fund tuloy-tuloy. Pag yan tumigil, babagsak na yan. Pero hanggat positive pa, edi pwede niyong i-hold at pag nag-negative na, doon na kayo magbenta. No. Next entry is around yun, 6.1 pa rin. So antay-antay lang. Medyo matagal pa yan. Matagal pang bumalik sa 6.1 kaya sa second liner yan, iikot muna. So yun ang ating strategy for PSE this week. And I think matagal-tagal yan, mga sabihin natin mga hanggang 2 to 3 weeks pa bago magsimula. Pwede na, malay natin, pwedeng mag-correct ngayon. No? Pero again, yung play for second liner is mga 3 weeks pa ang itatagal hanggang months hanggang sa tuluyang mag-correct ang ating PSE hanggang 6.1. Yun lang sa PSE, Sir Shane. Ikaw naman para sa crypto. Test mic, sound check. Pasensya na nyo ng boses mo medyo garal-gal. Sa crypto, wait, naka-share screen na ako. Ayun, sa crypto, ayun no, meron na tayong about to cross na ito, no. Ayan yung ating 50-day actually 50 candle moving average na weekly. Ayan. Kung papansin nyo, usually yung MA50 na yan is support, access support, pero pag nagko-cross sila ng MA20, ayan no, yung kulay green, it's usually nag-change ng momentum or of course, ito nag-start ng panibagong trend, no. So since about to cross na sila next week, okay, ano ba? Edi ano na to, magko-cross na talaga yan, no. Ayan, ang hinihintay natin is yung retest na itong MA50. Usually, alam niyo na sa technicals, no, kapag tulad nito yung itong 2021 cycle niya. Ayan, nung na-break yung MA50, nag-dip, then retest. Yan yung inaantay natin. So yung target price natin for traders is ito, around 101. Dito ka nakatingin, no. Ayan, yan yung value ng ng MA50. Yan, sa weekly candle, which is ayan yung target price natin for Bitcoin sa ngayon, no. And as catalyst is concerned, ang pinaka-major catalyst lang sa mga crypto is about yung sa US. Ayan, yung banks are taking, kalimutan ko yung exact na may parang batas na ginagawa ngayon about banking and adoption. Ayun. So pag alam niyo na, no, usually talaga ngayon sa crypto sinisell the news. Ayan. So pag may magandang balita, hindi yun yung bilihan kundi bentahan talaga. Yan yung nangyayari. So for Bitcoin, of course, ayan, target price is ito. Ayan. For Solana, ayun, ganun din, no? Ayan, no, MA50 support, then retests. Ayan, retest, then ayan, medyo tayo, long-term sideways tayo sa
Solana, pero target price is of course kung trader ka, ito nasa MA50 pa rin yan, around $162. Ayan, or 163. Yan. Pero kapag na-invalidate itong mga information na alam natin ngayon, anong ibig sabihin nun? Nagkaroon ng panibagong catalyst which is stronger than yung meron ngayon. Then, of course, panibagong leg yun ng rally. Pwedeng maging ganon. Okay? As with the information that we know, okay, with the current information that we know, walang strong catalyst. Yan, binebentahan kapag may magandang balita at hindi nagtutuloy. Ayan. So, ito for siguro na to, generous na to, no, kung dito tayo sa 240. Yeah, sa 240 level magte-target price. Yan, sa kung sideways ngayon yung crypto for side Nawala ka? Ako nawala. Comment nga kayo kung yun. Intact pa naman yung yung uptrend, pero pwedeng ito, no, yung alam niyo na yung sa technical analysis natin is yung change of momentum kapag nagko-cross yung mga moving averages. Ayan, so from uptrend to sideways, pero sa long term since nagsusupport pa itong MA100, so we treat it as long term uptrend pa. Okay, pero yung kanyang momentum for the meanwhile is sideways. Ayan, ma-invalidate yan kapag nag-break out. Of course, kailangan mag-create ng new high. So, for traders, ito lang target price. Ayan, pag nag-break out yan, then yung Solana, papalikan natin yung Solana. Okay, then baka kaya na itong 240. But as of now, kung mauuntog din yung Bitcoin, well, mauuntog din yung yung other cryptocurrencies like Solana. No? Ayan, may nag-request kasi yan Solana. Ethereum, ETH. Ayun, sideways. Yan, long-term sideways sa weekly. Bakit tayo naka-weekly ngayon? Kasi nakikita natin na sa daily, erratic na siya masyado. Ayan, kung papansin nyo sa daily, ayan na, kumbaga, masyado nang mahaba yung pagka-sideways niya. Ayan, and assume natin na sa weekly, sideways na rin siya. Ayan, kaya nag-extend na tayo ng time frame natin. Ayan. O ito, baka ito MA20 ang pag nauntog diyan yung ETH, then likely yan muna yung target nating resistance. Ayun. Ano pa ba mga hawak nyo? XRP, yan, nag 240 na yan nung kamakailan, 230 rather, ito. Ayan. So, ano nangyari? 240 nga 240 pala, no? 240 ito. Nauntog lang sa MA20. So, kulay green. So, ganon. Okay? Change in momentum tayo from uptrend to sideways sa mga altcoins with Bitcoin, intact pa naman yung kanyang uptrend. Yan. Anong mga coins ang maganda ngayon? Ang may isasuggest ko ng mga coins na maganda ngayon is yung mga nagtatrack ng mga metals like gold. For example, itong PAXG. Yan. Ina-track niya yung gold. So, paangat sila, no? Yan yung mga strong na na contenders kasi. Or rather, strong na crypto because of their tracking gold. Which is gold, yung global price ng gold is uptrend. Ayan. So, ano pa ba? I can't remember yung nagtatrack ng ibang mga yung mga assets. Ayan. Meron din sa BitGet, marami doon yung mga assets na underlying nila or tokenized crypto or tokenized stocks rather. Halimbawa yung stocks na nagtatrack ng Nvidia or rather crypto na nagtatrack ng Nvidia na US stock. Yun yung mga uptrend ngayon. Ayan. Majority of the coins are, sabi nga nila, dying. Okay? So, doon tayo sa mga malalakas. Ayan. Yung may mga may mga backing. Yun lang for for cryptocurrencies. Yan. Baka may gusto ko idagdag, Sir Mark.
So, ikaw na. Wala ako niyan. Ayan sige ano Wala na. tayo, stocks naman. Sige pa-chart ako ng mga 10 tapos fast talk tayo 'no, para hindi naman masyadong Oh, sure. matagal kasi ako mag-chart, eh. Game. O sige anong i-cha-chart natin? Pagbigyan na natin itong mga mga nauna. Yan. Ano ba 'to? Remove. Yan. O sige, pasok. Oo nga pala, di pa pala ako nagshi-share ng screen, Okay na. wala. Napindot ko na, eh. Sige ulit. Share. Yan. Yun. And anong uunahin natin? Unahin natin itong kay Beta Bitan, yan, SecB, MY. SecB. SecB, dito sa short term muna. Short Excuse me. term. Taas. Di maganda. Ayun. Siguro, dahil hindi naman siya uptrend, antayin mo na lang mag-slide uli sa support dito. No, hindi naman natin siya kinakakitaan ng may konting volume lately, ayun, no. Pero masyadong maliit. Tapos MACD nasa ilalim in short downtrend talaga. So hindi ka dapat magmadali, antayin mong umakyat. May konting foreign buying, SecB, check natin dito si SecB. Citysec pala yun. Citysec tapos Deutsche. Pass muna. Medyo hindi pa, no? Tingnan natin ang fundamentals ng SecB. Second liner, SecB. Maganda yung earnings as estimate na. Ito ay 2020 previous year to. Ayusin na natin. Previous year. Ito is income growth forward. Yan. So last year ang income niya lang is 9%. This year ang target sa niya is 25%. So mukhang maganda yung kanyang fundamentals, no? Pataas yung kanyang earnings forecast. 3 buy, 5% yield. Ang target price is 100. Balikan natin sa chart. Ang target price 100. Kung magro-rotate sa second liner yun, ayun ang kanyang resistance or ang fair value. So, pwede fundamentally pero technically antayin mo munang magkaroon ng momentum. Parang wala pang momentum. Wala pang sign. Pero at least may konting may konting volume na, may activity na. Kaso activity niya tuwing red lang malaki. Okay, so konting patient pa para kay SecB. Yun, okay na. May add ka kay SecB? Ayun. SecB, wala. So, wala. Hindi ko trip. At pick yan ni Ate April. Okay naman for long-term value play. Pero sa ngayon kasi hindi ko gusto yung Maraming ibang maganda, kumbaga. Ayan. Pero kung gusto mo ng value play, siguro, willing ka maghintay kung kailan yan lilipad. And may may mga broker naman na na may gusto dyan. Kung yun yung preference mo, pwede siguro. Pero for me, wag muna. Gaganda ng picks natin, sa totoo lang. Diba? So, bakit pahihirapan sa mga tulog pa? Oo nga. Dapat yung may galaw na, may momentum na. Yeah. M-wide, sabi. Pangalawa. M-wide. Maganda naman yung chart niya, Pero wala akong alam dito kung bakit umaakyat. Wala akong news dito. Wala rin tayo nakitang volume pick up, no? Wala. Puro red to eh. Ayun. Ngayon, GSIS, bibili? Oo.
Ngayon ito, yan puwedeng new support yan tapos kung talagang aakyat siya, di dun siya pupunta. Yan, yan ang kanyang range 'no. Check natin kung sinong may activity kay M-Wide. M-Wide, BDO, mga local play. Pang Pilipino. Pang local insti. Parang walang masyadong institution. M-Wide, okay, walang growth target for this year. May magandang rating naman na buy. Target price is 4 pesos. Magkano na to? 3. So, yun. Meron ka palang 4 pesos na fair value dito. Pero, yun nga. Hindi ko alam kung baka si GSIS lang ba ang bumibili. Hindi ko alam. Yan. Ano pa? M-Wide, anong dagdag mo? M-Wide, wala na eh. Yun lang eh. Yan lang ang alam ko. Actually, tapos na yun. Lumabas na yung balita. Yan. Ang mga possibility niyan, tingnan mo yung earnings kung okay. Kung okay yung earnings, kasi nagde-declare yan ng dividends. Pag-galante yan. Yan. Okay ba earnings? Noon. Yan, noon yun, nung may binentang airport. Pero wala na naman silang binentang airport ngayon. Tapos, ang tagal na, 2023 pa yun, no? 3 years na kung bibilangin natin. 53. Annual niya, 538. Noon, annual, billion, 2.83 billion. So, ngayon, wala na siyang pangbigay kasi nga, ayun, 1/4 na lang natira. Negative pa. Ayan, next na tayo. Anong next natin? Next, mga local muna tayo, no? AUB. Mga illiquid ang request nyo. AUB. Maakyat naman, pero parang sinong tao dito? Parang walang volume, parang patuyo. Kung ako ang titingin, hindi ko masyadong pag-aaksayaan ng oras unless may alam akong kwento dito, no? So, nasa taas pa. So, taas walang volume. Ako, taas, overbought. So, pangit ang technicals. AUB. Sinong tao dyan? Walang tao. 315 million. So, walang liquidity. Tingnan natin dito kung kumusta ang fundamentals. Walang nag-track. yun ang AUB. Kung may AUB kayo or kung gusto nyo bumili, ay pag-isipan nyo muna. Ikaw, Sir Shane, anong masasabi mo? That's my sound check. AUB. Dati kasi nabibigay ng dividends. May regular schedule ba yan ng dividends? Not sure kasi. Namimigay naman baka pwedeng 2%. For investors, no? Ayan. So liit eh. Ayun, yung huli niya kasi yan eh. Stock split. Dividend stocks rather. Ayan, yan. So, tapos na yan. Ngayon, bakit illiquid na banks ang gusto nyo? Hindi ko alam. Yun lang sa akin, target price, yan muna yung trend line na yan. Yan. Yung, tawag dyan? Channel. Yan. Price channel muna. Ayun, ito naman, maganda naman itong sunod na pick ni Sir. Tingin ko, nickel. Yun. Nickel. May maganda ring, may liquid rin na request, no? Nickel, breakout, yun. Tapos, going higher. Next resistance dito. Yan. Tingin ko maganda to kasi kita nyo na may volume kaagad doon. No? So most likely consolidate. Ayan. Mayroon ding divergence dito. Yan. Tsaka dito sa RSI. Sa spot, ang nickel is nagko-consolidate na. Pababa na. Kaya, kung gusto niyo mag-nickel,
Huwag ngayon 'no, huwag muna. Antayin niyo munang mag-retest. Ito nga hindi pa tapos, eh, hindi nagfo-form pa lang ng pattern. Eh, kaya lang yung mga weak dito binasag na, eh. So, baka may weakness din sa local na nickel natin. So, ayan, may possibility bumalik yan sa ₱4. Dividend, meron yang dividend tuwing ganitong panahon, pero tingnan natin kung malaki pa rin, ha. 0.04 at saka 0.06, so mga 0.1 yun 'no, 0.11, gano'n. Kung dito mo kukunin, yan 2% lang, 2.5% ang dividend na makukuha mo diyan. Pero maganda ang fundamentals niyan. Kasi nga 'di ba nagpalit ng ng supply and demand. So, lilit yung supply, so makikinabang talaga siya do'n. Earnings dahil last year is 15, so ngayon maliit pala yung target sa kanya 'no, 3% lang. So, mukhang hindi siya makikinabang ng malaki do'n. Ang yield niya tama 3% average, yung round up. 3 buys, ang target price average, lagyan natin sa average 'to. 3.8 average target price for nickel. 3.8, lampas na. O tanggalin natin, sa 4 na lang, 4 saka 4.15. Ano na pala 'to, fairly valued na. 4.50 na 'to, eh. So, yun. Ang magda-drive na lang dito is yung spot na ngayon ay nagko-correct. So, ako, bantayan niyo na lang yung spot bago kayo pumasok kay nickel ulit. Yun lang. Baka meron ka pa. Nickel, yan, bantayan lang talaga yung global. Nagre-reflect lang yan, no, ng global prices. And ang problema kasi dun sa global natin, sa global nickel, walang confirmation kung ano na yung susunod na hakbang ng government nila. Itutuloy ba yung ban? Walang ganun eh. So, kaya nagko-consolidate muna yan, magko-correct muna yan. Ayun, that's for nickel. Next na tayo, Wilcon. Wilcon, yun. Isa ring maganda-gandang stock yung napili nyo. Wilcon. Ayun, bakit maganda? Dahil long conso tapos biglang nag-volume, breakout sa conso. Ayun o. Ayan o. So, meron kang mahabang yan, may mahabang consolidation, pinilit i-breakout, pinipilit na konti. Pero kita mong tinutulak, no? Ang mabigat dyan is may seller. Ayun, no? Kita niyo yung mga weak nasa taas. Ibig sabihin, tuwing closing, binabuhusan or within the day, binibentahan. May positive siya sa foreign buying, pero pag chinek mo, hindi. Ano to eh? Call account using foreign account. May client kasi si call na foreign fund or mga foreigners, mga hindi Pilipino, pero sa call nag-o-open. Pwede mong sabihin na sila yung mga nagtatago, parang mga ganun ba. Alam mo yung hindi nagpaparamdam, pero ang gamit nila yung mga kilala mo yung Sir Shane, yung mga kinikwento dati before na mga Pilipino na foreigner na ang ginagamit is call account. Doon nakatago. So sila yun. Nakita mo yung foreign buying doon. Doon nag-register. Pero pag chinek mo kasi dito yan, ang namimili dyan is ayun o. Kita nyo, call yung top buyer. Palagi yan, everyday yan, call top buyer. Mandarin maliit lang naman. Pero kita nyo naman yung harang kung sinong nakaharang. Ayan o, hindi pinapalampas. At least natutulak nila, no? At na may maintain nila doon sa breakout point. Kaya lang, hanggat may mga nakaharang dyan na malalaking seller, tingnan natin kung pagbibigyan or kung kakayaning ubusin. Tingin ko maraming hawak tong mga to. Hindi kaya medyo dapat dyan isang power move hanggang sa bumigay yung mga seller. Pero kung ito naman, hindi naman to retailers itong call na pumapasok dyan. No? Insti naman yan. Or mga foreign client naman i-call yan. Kaya medyo may confidence din. Nakita nyo naman sa volume. Ayun, no? Nagbi-build up naman yung volume niya. Eh. Ang isa pa dyan, maganda dyan kay Wilcon is may at least mga 2%, 2 plus 2.9 o 2.1, 0.21, 3.6.
So may 3.6 dividends ka kung bumili ka sa breakout point, no? 0.36 yun, 5% yield. Kaya medyo may play din kahit pa paano. Hanggang April 15. Yun. For fundamentals ni Wilcon, check natin kung meron dito. Ayun, hindi maganda ang kanyang forecast this year despite the consumer, tapos hindi rin maganda yung rating niya. Target price is 10 pesos. Magkano ba yan? Malaki pa ang iaakyat. Okay? Pero hindi ganun maganda yung forecast niya for this year. Pero Q1Q recovering to. Baka mag-adjust din yan yung current year forecast. Kasi yun, 703 M from 626 tapos 536. So improving, di ba? Improving yung kanyang earnings. Kaya may chance na makabayad ng dividends, and kung tuloy-tuloy, baka mag-revise din naman ito in the long run. Yun. Wilcon, ikaw baka may i-add ka pa kay Wilcon. Bollinger breakout, pero parang supot eh. Oo nga. May nakaharang kasi. Sige, next. Wala naman akong ano doon. Ay, marami palang request si Ma'am Rosalie. Sige, babalikan natin ito yung mga ton tsaka poll ni Ma'am Rosalie mamaya pag ako na yung nag-chart. Ito kay Sir Erwin, Monde tsaka Pure Gold. Monde. May inag ganun pa. Ang dami ng chart kay Monde. Hindi na. Ayan. Monde. May volume dito. Isang araw. Tapos biglang nawala. Hindi ko nakita to. Kasi hindi na natin makikita yun. Sa ibang broker, makikita natin yun. Ayan, may uptrend channel, pero tingin ko, syempre malinaw, no? Hanggang dyan muna yan. Sa 660, 670. Kaya kung bibili ka ngayon, baka maliit lang yung upside mo, no? Ayan. Mga 7%. So wala pa. Downtrend pa to. Monde. Pero recovery naman ang consumer play kasi hindi naman, kumbaga inline naman yung assessment ng inflation ng government target at saka ng mga tawag dito, mga private industry. So same lang sila. Yan. Pag nabasag yung ito, 670, sakto basag din yung resistance na mahabang yun. So malamang may potential yan na tumuloy, no? Check natin ang fundamentals ni Monde kung maganda ang outlook. Ito, outlier kasi galing sa negative kaya nag 1,000. Ngayon 12% lang, so lang yan. Normalization. PE niya nung nakaraan is 151. Pero ngayon, forward is 10 times lang. So I think cheap to see. Check natin si URC kung malapit. Saka si RRHI. Wala. 10, mura pa to. Mas cheap pa siya kaysa kay URC. URC 11 times eh. GFC 17, ito 10 times lang. So cheap yan. Yun, target price is 9 pesos. All buys pa plus 5.3 dividend yield. So maganda ang fundamentals ito, no? Kailangan lang nitong maka-breakout dyan sa mabigat na resistance na yan. Tingnan natin kung sino yung bumibili dyan nung nakaraan. Pick ata ito nila ng call din eh. First Metro. Si Deutsche yung mabigat na seller. Malamang ngayon, siya yung nag-sell down sa closing ngayon. Puro Deutsche Bank. Ayun, yun lang. May mga seller pa rin. Pero kung gusto mo talaga ng Monde, antayin mo dito sa trend line sa ilalim. Diyan, malay naman natin, no? Kung below 6, baka umapak pa. Yun, Monde Sir Shane, ikaw naman, baka may add ka. Monde, retest siguro, ayan. Retest ng previous support, yan yung target price. Yung mga may nagbobodega naman, may volume, may malaki. Kung may nagbobodega yan.
Tapos yun yung target price natin sa ngayon. Ano yan? 6.65? 6.6 o Oo. 6.5 Baka, mga ganun. baka yan muna yung target price natin for the meanwhile kasi retest yan eh. Strong support yan na binasag na. Ayun. Yun lang for Monde. Wala na akong idea. Percent to percent yield. O sige, next tayo. Next, Pure Kailan Gold. na pala? Nakakailan na ako, baka nakakarami na ako. Hindi pa. Nagbibilang ka ba? Gold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pan-7 pa lang yan. Pan-7. 7. 6 pa lang, 6, 7. 7. Sige. Pure Gold. Yun, plug pattern. Hindi alam kung breakout or breakdown. Pero ganito din yan sa ilalim mo. Breakout, tas damiretso. Sideways. Mix. No? Mix yung foreign buying. Check natin kung magkano fair value ni Pure Gold. Hindi ko pala nasama dito si Pure Gold. Pure Gold, mura din to. Same sila ni Monde, 10 times PE lang. And accumulate neutral buy. Hold 5%, yield target price. Maliit na lang, 49. 49, pero 7% pala ang target nito this year. Medyo mas parang flattish. Last year, hindi, babagsak. 21 siya last year. Hindi. Teka lang. Wala pa kasing annual, no? Sa 2024, 12%. 21. This year, 0 ang estimate. So, in short, baka 220. Mga 10B din. 10B. Check natin 10B. 2.5, 2.6. Tama. 2B. Mga 10B nga to. In short, wala siyang growth this year, no? Mga 10B kaya 0. Pero next 2026, 7% from 10B. So mga 10.7 yun, billion. Medyo okay naman kumpara last year. Last year 0 pero umakyat eh. Pero dati mataas ang estimate niyan. Noon lang nag-0 ang EPS. Yung growth yan, kaya nag-consolidate. Tingin ko dapat patunayan niya na kaya niya itong 7%. So dapat maganda yung Q1 nito. Malamang-lamang aakyat to. Depende sa Q1. Kasi kung 0 ulit, wala nang growth si Monde. Pure Gold. Pure Gold, buyer, UPS. Puro selling si Deutsche, walang tigil UBS buyer, pero sa closing nagbuhos. Tingin ko Conso na matagal-tagal. Waiting sa confirmation kung talagang marireach yung 7%. Maganda naman yung yield 5%, pero kailan? One time lang ba? Dalawa. Isang 1.09 at isang 0.72. Sa ngayon, pag bibili ka, 1.09. Wala. Dito aakit para sa dividends. Baba. Yun lang. Consos tingin ko. Ikaw, Sir Shane, ang tingin mo? Ayan, same. Ayan, mag-perform lang ng triangle pattern. Sir Sok, baka may may additional information niya sa Pure Gold. Nandiyan ba si Sir Sok? Ayan na. Ayan na pala si Sir Sok. Fukuoka. Ayan. Console lang yan. Yun. Yun. Ano na? Pang-8. Pang-8. RRHI. RRHI. Ganda nito. Dividend ang hahabulin dito. Tingnan natin 2 pesos, no? 2 pesos. So, ngayon, kung dito, kunyari, abangan mo dito, Problema dito, medyo illiquid. Pero, 5% pa rin. 5.7. Okay, so dahil breakout siya dyan, guhitan na lang natin to. Ayun, layo. Kung talagang malakas to, dapat yan mag-conso dito. Ayun, MA 200. Conso dito muna, tapos pwede niyang i-hit yun, no? Kung kaya. May momentum ba? Parang sa volume, parang wala masyado. Mayroon din tayong nakita ditong pababa.
At ito naman ay yun. So, paano na talaga siya. Magpapahinga talaga muna. So, kung gusto niyo 'to, abangan niyo dito sa support level. Bababa natin para ligtas ng konti. Ayan. 34.6. Liquid 'to kaya medyo may mga weak. So, pwedeng dun niyo abangan sa level na yun. Tingnan natin ang FA nito kung maganda. RHI, isama na natin dito. Second liner nga pala yun. Maganda ang forecast this year. 23%. No? Tingnan natin. 23%. So, 134%. Ang laki pala nung annual niya last year. 10B. Tapos, okay. 17. Tapos growing papuntang 23%. So, all buys, 6% yield. Average FB is 50. So, maganda talaga ang fundamentals ito ni RRHI. Ano lang, illiquid lang. 50, dating 52 yung fair value niya. Bumaba ng konti. Tingnan natin kung may tao dito. Sino man dyan. BDO ang namimili. No? Saka si AB Cap may mga foreign fund na seller. 13B. Yun. So, okay sa fundamentals. Pwede ring dividend play kasi maganda naman yung yield niya. Lang, abangan mo sa baba. Ayan. 34.6 hanggang 34. Yan. Para mas mabili mo ng cheap. Yan. Baka may additional kayo dyan, Sir Sox, Sir Shane. RRHI. Hello, test mic, Sir Sok. Ayan. Hello. Ayan. Okay na. Okay na? Hello. Lalaglag sa support eh. Mukhang matibay-tibay yan eh pagka role reversal. Nakasampa pala. Nakabangon. Oo, nakasampa pala. Ay, susubukan kung matibay yan. Pero kung... Ayun. Ayun. Kung mag-hold dyan, tapos mag-conso, kahit illiquid dyan, may pagkakataon for another leg up. Ayun. Sige. Sir Shane, anong next natin? Next natin ay... Pang 9. Yeah. Ito na. JFC may tanong sa'yo. Kung tayo JFC, babalikan yung 180. Hindi na babalik dyan. Alam niyo kung bakit di na babalik dyan? Nag-announce na na, di ba? Ito nga yung pinakamatapang sa lahat Yung iba takot, nagdi-delist. Yung iba naiinis. Ayaw na sa PSE, pa-delist na lang. Ito hindi. Sabi niya, bold yung move na alisin namin yung alisin na lang namin yung foreign or yung international namin na mga business, tapos i-pure na lang namin na i-pure domestic na lang yung laman ng JFC. So pabor yun kasi nga pabor sa kanila kasi ma-unlock nila yung value na dating 40 times PE ngayon 17 times na lang sila. So pwedeng kahit hindi 40 times, so kahit mga 25 na lang or 20, okay pa rin yun. Ngayon, makakapag-fundraising ba sila para sa foreign listing nila, no? Kung saan man nila ililist yun. So, pabor sa JFC at sa holders. Nga lang, currently is medyo na rin to Ayun, nakalaya din sa resistance. So, medyo lang, curve lang kasi. Pero pag ginuhita mo ng straight line, ayun binasag niya yung dating support, tapos doon nag-conso high, tapos nag-create ng maliit na flag, tapos yun, rally uli. Kaya sa atin na lang natin. Ayan, maghahanap na yun ng, hindi pa pala tinatamaan yung MA200, pero maghahanap na yun ng bagong resistance kung saan siya magpapahinga or saan siya magre-resist. Pero
kumpleto na, ayan, may mga foreign buying na, di ba? Tapos may volume mula nung nag-announce. Though may volume naman nung bumagsak, pero ngayon, increasing kasi yung volume niya. So, kaya pa yan umakyat, no? Kaya pang tumuloy-tuloy. Kahit nga oversold na, tumutuloy pa yan. Or overbought na. Pagdating sa fundamentals, JFC, di ba, flattish siya this year, di ba? Halos maliit. Negative pa nga yung estimate. Pero this year, ang target sa kanya is 19% yung increase sa income. So that's double digit. Higher double digit. So magandang outlook yun. May isang hold, 3 buy, walang yield masyado. Hindi masyado nagbibigay ng dividends. Konti lang. Target price is almost 300. No? Malapit sa 300. So mga 40% pa yung upside na tinitingnan kay JFC kung tatamaan yung fair value. Pero syempre, hindi ka muna titingin sa fair value, di ba? 280. Ayan. Pwede rin yan tumama sa 280. Pero ano muna, antayin muna natin yung maraming lalabas na dito mga news tungkol sa corporate action, kung ano yung gagawin nila tungkol sa property dividends, kung paano gagawin at paano ka mababayaran ng property divs. ATR. Ayun, si Deutsche kahit saan, seller. Pero positive, yun, 23 million positive foreign buying. Malaki din yung volume niya, kaya alam mo, may activity kay JFC. Pero kung 180 babalik, malabo na yun. Dito sa gap, baka ano na yan, baka runaway gap yan. Kasi may corporate event. Yun, kayo, baka may idadagdag pa kayo kay JFC. Naka-trail stop sa ako kay JFC. Wala. Okay na ako dyan. Baka Tama 240 ka. Tama yan, hold lang. Bumili nga uli ako eh. At, di ba naubusan? Parang ayaw bumaba. Sige na nga. Sa ilalim ng flag na lang tayo bumili. Pero pag kamali, benta ulit. Ayun. Next tayo, Sir Shane. Last, number 10. Ito, RCR. RCR. Ano yan? Ito kasi si... Sige. Nangyari. Hindi, nagtatanong ako, anong nangyari nung closing? Anong nangyari? Tingnan natin Ako kasi, inuubos ko na yung RCR ko kasi iniisip ko, parang wala nang surprise eh. Ayun ang buyer is UBS, ang seller is Macquarie. Tingnan natin sa closing Ay, haba eh. 7, haba ang transaction 789 yung closing. Hindi, talagang 790. Talagang mababa na. May nagbuhos dyan. Ayun, si Macquarie na yung nagbuhos. ATR, locals din pala yung lumabas saka si Papa. Ang dami Kita mong foreign fund yan pag isang ganyan, isang diretso, puro Asia Seclati. Ano yan? Instinct nag-liquidate. Sumama pa si Ang Ping. Umaga pa lang pala, nagbebentahan na sila. Yung sa akin, yung last tranche ko, inubos ko ng above 8 kasi nga, iniisip ko, widely anticipated. Ngayon, kung may papasok na fund, maaring umakyat pa, Pwedeng umakyat pa kasi siyempre may tira pa yun kahit mga 20 or 10% ng allocation. Pero almost 90% na kasi ito kaya ang matitirang fund na ipasok mga 10% na lang. So yung mga nag-hoard before, pwede na rin siyang mag-release ahead or antayin yung announcement para ilabas ng in bulk. Pero yung iba, nag-uunti-unti na kasi nga malapit na rin naman. Pagdating sa fundamentals niya, ang yield niya lang is 5.7. Actually, mababa na yan. Pag kinumpara mo sa iba, ang pinakamataas is pare sila ni Arit na mababa na. Ayan. Saka si Sigrit mababa na rin. Kaya medyo naka-hold na yung mga rating sa kanila. Ito naman, purely dividend, MSCI play or PSCI play pala. Kaya okay pa, may dalawa pang buy. Pero yun, last tranche dapat ibenta mo sa announcement, growth, walang study, pero so far okay. Target price 8 pesos. Sagad na yung 8.3. Hindi naman tumatama pa sa 8.3. Hindi, lumampas na. Ayun, sakto, dun. Dito. 8.3. So, yun yung kanyang fair value. So, yun ang nangyari dito. Palagay ko ang sistema lang ito is, syempre,
mag-hold yan, sabihin natin 771, hanggang sa tuluyang i-announce. Tapos upon announcement, parang ano ba nangyari kay Arit nung nag-announce? Hindi, may pahabol to. Yung announcement biglang umakyat pa. Hindi ko maalala kung saan part yun. Pero baka ito yun. Tama ba? Ito yun. Alam na ng lahat, widely anticipated. Tapos, yun, may huling hirit pa. Pinasok lahat ng natitirang allocation nung last day ng execution. Ayan. Ayun, yun lang ang tingin ko kay RCR. Baka hindi naman tayo nung ibang mag-liquidate. Gusto nang i-rotate sa mga ibang play habang nasa taas pa ito at nasa baba pa naman yung iba. Ayan, baka mayroon pa kayong naiisip na magandang play or magandang reason dito. Ako tingin ko lang kasi may mga broker na alam mo yon, tinuro nila kung anong gagawin dapat sa mga retailer. Di ba? Sige. Di parang okay, alam na ng retailer ang gagawin, di laruin natin ang iba. Alam nyo bang ganon sila mag-isip? Pag widely anticipated na yung play, tapos ayan na, talagang tinitingnan din nila yung iba, yung mga actions ng iba, mga trader, mga outlook nila. Ginagawa ng counterplay. Ayan. So kung lahat tayo ganyan na yung nasa isip, di wala nang magli-liquidate niyan sa di ba? Sabay-sabay tayo magbebenta niyan sa sa rebalancing. Nangyari na yan kay Bloom, sino pa? Maraming mga si UBP na hindi na nag-i-spike pag mga actual na rebalancing kasi nga alam na ng mga tao. Ayan. So sa mga nakapag-aral sa amin, sinasabi natin yan, inaano natin yung kung paano na yung mga foreign mag-isip, paano sila process na mga ganyan klase alam na ng public, yung public information na ito. Ayan, tapos may mga may mga nagpapakalat pa, ganito. Ayan, ginagawang lesson, no. Yan, di nila alam. Tayo yun Di nila alam. Kasabay tayo, di ba? Kasabay tayo sa mga sa mga yan. Si Sir Sok may sasabihin. Dagdag ko lang kung wala pa si Sir Sok. Okay. Sige. Ang totoong play talaga dyan, hindi sa announcement, no? Ang totoong play dyan is pinakaunang makaalam kung sino yung may include. Yun ang pinakamay malaking potential na kumita. Bawa, yung Arit, naaral agad ni Sir Shane yan, napapasok. So, beforehand, sa mga ilalim, trinade mo na yan ng napakarami. Tapos, icing na lang yung announcement kasi doon ka na magbebenta. Pero, pag sinukat mo yung laki ng upside niya, 30% plus ilang range mo, mga 50% plus mga yield pa. Same sa RCR. No? Same sa RCR. Mamaya, sasabihin ni Sir Shane kung paano nyo matututunan yan or paano kayo makakaroon ng hint kung kailan papasok or saan nyo madidinig. Pero, RCR muna tayo, no? Nalaman ni Sir Shane yung RCR na papasok around dito pa, sa level na yan. So, mula dyan, or baka nga dito pa. So, mula dyan, trinade na namin yan pataas. So, hindi na kami lugi dyan dahil, 60% na yung inakyat. Ilang dividends yan. Sabihin mo ng 2% kada bigay. Ilan na yan, no? Sabihin natin 10 o 20 o di 80% plus ilang range pa. So, kumbaga sinasagad lang nila Sir Shane yung income nila dyan na pwedeng makuha. Pero kung gain lang, matagal lang kumita yan dito. No? Icing lang ang inaantay. Pero yung gain dito pa yung nakuha mula ilalim hanggang dun sa taas. Kaya nga ang play dyan is hindi ka mag-celebrate sa announcement. Mag-celebrate ka pag nalaman mo sino ang papasok at nalaro mo siya along the way hanggang mag-materialize. So ang tanong, paano mong malalaman at saan mo matututunan at saan mo maririnig yung mga ganong play na papasok sa PSE? Di ba, Sir Shane? Oo naman, kasi alam niyo yung mga students namin, alam na itong ganito. Actually, tayo sa Discord, nag-a-announce tayo, eto, papasok ito. Malayo pa, as in, nandun pa sa kaibunturan, sa anong tawag doon? Sa kailaliman pa, nalalaman na natin kung sino yung mga may potential na pumasok dun sa index. And isa yan sa mga signature play sa community natin, no? So alam nila yan. Yan, tulad nito, may tanong kanina, yan, si MSCI rebalancing, si Maynilad ba papasok? Di ba? May mga computation na tayo dyan
May mga assumptions na tayo dyan. And malayong-malayo pa. Ayan. O ito, sige, bubulong na natin. O, malayo pa. August, pwede itong pumasok si Maynilad, no? Sa PSEI rebalancing. Pero nung last year pa namin alam. Parang ganon, di ba? So matagal na kaming nakapagbodega bago pa magkaroon ng public knowledge. Paano mo magagawa yon? Yun ang tanong. Okay. So meron kaming open na course. Yan. Pwede ko bang i-plug yan, Sir Mark? Oo naman, sige. Yan. Sige, tingnan lang natin itong course, no? Yan. Ito, meron kaming available na course ngayon about technical and fundamental trading course, no? What we call the Techno Fundamental Trading Course. Ang tinuturo namin dito ay mix ng technicals plus fundamentals. Etong pinag-uusapan natin ng mga rebalancing, these are events, fundamentals yan. Mabigat yan sa fundamentals. Whereas yung technicals naman, ito yung mga natututunan nyo sa ibang mga school. Like, nagtuturo sila ng kung paano mag-chart, paano yung price action. So sa amin, tinuturo na namin yan ngayon na magkasama. All in one course. Kailan po ito? Malapit na, no? January 24 to March 1. So ilang araw na lang. Anong plano natin dito, Sir Mark? Alam ko may seminar ako ng ilang araw. Parang akin yung 3 lesson dyan, di ba? Na una, napatapat na may seminar ako. Pag-usapan natin kung i-move natin, ha? March. Sakto yan, January 24. Sakto yan. Parang 1 week yata kaming nasa. Yun lang, di ba? Pero eto, yung tinuturo namin dito are exactly kung ano yung naririnig nyo ngayon. Paano namin nalalaman kung sino yung mga may potential pumasok sa index, paano mag-manage ng risk, paano yung nakita nyo kanina, yung valuation table ni Sir Mark, paano gamitin yon, paano gumawa ng ganon. Sa technicals, paano gumamit ng mga indicators. Kumbaga kung ikaw ay baguhan sa stock market at kumbaga kung gusto mong mag-advance agad, ito ang course na para sa'yo. So marami kaming tinuturo dito, kasama na dyan ito, no, yung personal portfolio management, charting and technical analysis, fundamental analysis, index rebalancing, and trading and investing psychology. Marami kayong matututunan dito kasi ito ay kumbaga kung paano namin ina-apply. At sa mga naging students namin, very happy naman sila, no, sa mga natutunan nila sa amin. And we see it as kumbaga very unique kasi bihira yung mga nagtuturo ng ganito magkasama, yung technicals plus fundamentals. Kumbaga kung mag-aaral kayo, ang ituturo sa inyo, karamihan, puro technicals. Tuturo kayo ng chart, indicators, then graduate na kayo. Dito hindi. Ito ay kung paano ang mentality ng mga nagtitrade talaga sa institutions. Yan yung ginagawa namin. Kasi yung mga naging mentors namin, doon din galing. Okay? As a benefit of this program, magkakaroon kayo ng access sa ating Discord channel. Ayan. Ano meron sa Discord channel natin? Well, kapag may mga insights kami, may mga stocks kami na napupusuan at naaral naming mabuti. Tulad niyan, di ba? May mga nabili natin nung kamakailan. Ito lang naman, ito, tulad niyan. Sa US market, ito, nabili natin yan, no? Dito ako nagtawag, November 23 yata, 24. Ayan. Dito pa ako nagtawag. Okay? Then, sa locals, ito, RFM. Kung nakita nyo, ngayon pa lang, di ba? Ayan, no? Pero kailan kami bumili, nandito pa kami nakakabili. Paano natin nai-spot yung mga ganyang klase ng mga trades? Di ba? Ito, RLC. Recently, no? Ito, mga group trade ito. Anong ibig sabihin ng group trade? Kasi magkakasabay na nabili. So, dito tayo nakabili niyan. No? Ayan. October 10. Ayan. So, around, for 1470 kasi sa akin, 1480. Ayan. So, nandito na yung price niya. Paano natin nai-spot yung mga ganito, yung mga winners na may potential na maging outlier talaga is eto, tinuturo na namin yan dyan. Okay? 12 sessions po ito, 6 weeks. So kung gusto mo talaga mag-aral at desidido ka na, ay, gagawin ko to kasi gusto kong matuto at habang buhay ko naman itong pakikinabangan, well, eto po yung link. Yan, papadala na natin yung link, no, sa ating sa ating course. And nandito na rin yung
ano tawag dito, yung steps on how to join. Yan, nandito na po yung ating link. Yan. So, ito po. Lalagay natin dyan sa ating chat. Yan. Then, yan. Sir Mark, baka may gusto ka idagdag. Yun. Thank you, Sir Shane. Yun nga, bagong curriculum na pinagsama yung dalawa. At pagkatapos nun, pwede na kayo mag-join sa PTS. At may bonus pa yan, no? Kung may mga tanong kayo tungkol sa portfolio nyo, hindi kasama sa offer yan, pero ganyan ka-generous si Sir Shane na pwede kayong sagutin. Pwede nyo siyang i-PM at pwede kayong bigyan ng advice kung kaya pa na i-revive yung portfolio nyo or kung ano yung best na pwedeng move na gagawin nyo. Para, syempre, nakita nyo naman, paakit yung index. Kita nyo naman, nagsisiling na. Baka naman natutulog pa yung portfolio nyo habang green na green lahat. So, iba yung may advice from experienced trader na kayang iahon yung portfolio mo sa lusak. Ano yun? Yung lubog na sa lugi. Pero, kayang kahit papaano makabawi at isabay sa trend ng market. Marami tayong mga ganyang estudyante natulungan, no? At yung iba sobrang galing na nagpaalam na. Kasi nga sa tagal na nag-aral at tagal na kasama nakabawi na at nagpasalamat at nagpaalam na. So hopefully kung kumikita yung mga nasa free channel, mga nasa free channel, mga nasa na lagi nanonood sa live, kung kumikita kayo ng pa sideline lang, what more kung full-time na namin kayo kasama at lagi niyong nag-chat si Sir Shane, sigurado mas mabilis ang improvement at recovery ng portfolio niyo. Iyon. Ano nang next? Last na ba ako? Ba't ako lang? Last 10. Tama. Hello, ba't ako lang? Ayun si Sir Sok. Yan ang natin, master technician natin. Yep. Sige. May dagdag lang ako sa RCR. Kung wala yung MSCI event, no, and balak ng bilhin yan, take note lang, ang indicative dividend yield niya ngayon is 5.2%. Ayan. So meaning, kung nabababaan ka dyan, maraming dividend yield na mas mataas dyan. So pwede maghanap ng iba. Pero kung tingin mo is above 5%, okay na sa'yo. Pwede yan. Pero take note lang din na after MSCI or near MSCI, possible PSEI, no, rebalancing. Pwedeng mag-take profit yung mga nakabotega sa ilalim. Ayan. Yung sinasabi naman ni Sir Tom na ayun, tama naman, ang talagang kumita dyan ng malaki yung nakatunog, no, months before bago siya mabalitaan na possible ipasok sa inclusion. So ang rare example niyan ngayon si Maynilad, no? Malaki ang chance na makapasok sa index rebalancing for the next 1 or 2 rebalancing. Kaya ayun. Kaya kung mangyari man 'yon, may kwento kung bakit ganyan yung galaw ng chart. Kasi ganyan din nagsimula si RCR, si Arit, di ba? And yung iba pa. Ayun. Matututunan nyo to kasi kumbaga master natin itong play na to. Kabisado natin itong play na to. Nanguunahan nga natin kung sino yung mga mapapasok. No? Ayan. Bago pa i-announce ng mga broker, yan kasi madalas, no? Kasi every week inaaral natin, teka, nag-i-scout tayo. Ayan. So nasasabayan talaga natin yung mga ganyan, mga nakakapasok. And syempre, pag may pumasok, pataas yung price, no? Ayan. Pag nag-announce na sila, bentahan na yon. Papasok na pala Yun yung dapat na ginagawa. Ayan, since okay na tayo, no? Pabilisan na lang, no? Ano na tayo? Anong tawag dito, Sir Mark? Pastok na. Pastok mo na. Sige, Kahit mga 10 pastok. Sige, didikta ko sa'yo game. Saan ka natapos dito pala? Ito kaya, no? RCR tayo, no? I-random ko na lang kahit sino dito. Yeah. Okay. Seb.
Cebu Pacific, maraming brokers ang gusto ito, and okay naman kasi actually may mga good news like yung pag-open ng Chinese. Yan. Zero visa muna for Chinese, no? So good news yun para sa local tourism natin. Ayan. And syempre, yung mga bibisita dito from mainland China, gagamit yan ng local flights. So good yun for Cebu Pacific. Target price, ayan, i-extend lang natin, no. Ayan, ito na ako nag-plot kasi yan. Ito. Ayan. Target price muna natin for the long term kasi meron tayong long term na anong tawag dito? Ayan, downtrend. Ayan, channel. Dito, ito target price natin, ito around 36. Yan. Pag na-break yan, nabasag yung long term na yan, then saka tayo magde-decide, magre-recalibrate tayo kung saan siya pwede pumunta. But as of now, kumbaga, respect the resistance. Ito muna. Ayan, ang level na ito. Ayan. Sir Mark, ikaw, baka may gusto kong idagdag dito. Parang bumaba daw yung kanilang Tama ba yung balita ko? Bumaba yung flight nila this year. Yan. Last year, ito. Ayan, Yan, oo, tama. Tingnan natin kasi may bago naman Kita nyo naman yung poster ng DOT, di ba? Or ng tourism. Ay, baka hindi nakarelate si Sir. Yeah. Oo nga. Alam naman di ako nanonood ng mga Marites . Next. Tumaas yung passenger volume nila. Compare last tumaas year. ba? Oo, tumaas. Mali ang balita natin Sige. Pero maliit lang, 10%. MBT daw, Sir Shane. Extend ko lang 36 and ito. Yan. Siguro ito na magiging support kasi meron na tayong higher low. Ayan. MBT. Yan, MBT. Saan tayo sa MBT? Okay yung MBT. Maganda yung kanyang kapag kaka-break ko. Ayan. Bakit malakas ito? Magbibigay na naman ng dividends yan maya-maya. Yan. So, ina-anticipate na ng market. And also, ano pa bang catalyst na ito? Generally, banks are much better in fundamentals than properties sa ngayon, no? Although, ayun nga yung naging result Yung mga properties, kahit pababa yung interest rates, meron silang unsold. Yan, hindi nila nabenta ng mga properties because of corruption issue. Ito mga to, kumbaga, kung mamimili ka between properties and banks, mas safe haven itong mga banks. Yan. So, and also patapos naman na yung rate cut. Yan. Patapos na siya, kumbaga nakita na natin yung terminal rate. So kaya sila may mga relief rallies. Ayan, for MBT break na to, ano pang inaasahan na ito? Siguro target price natin uptrend kasi Trend ulit Ayan. Uptrend ulit tayo. Anong target price we have? Tayo dito. Extend na natin ito. Ayan. Dito siguro, no? Ayan, around here, 77, no? Ayan. Bihira naman itong nare-reach yung fair value. Ayan. Around here. Kaya tayo pa-plot. Kayo, Sir Mark, Sir Sok, anong insights nyo dito? Oo, maganda yan. Inaabangan ko rin yung bumaba yan Ayaw lang bumaba. Kailan ba ang bigayan yan? Bigayan, around March. Nagbibigay ito. March. Tagal-tagal pa. Sige, patience lang. Ano yung Sir Sok? Mukhang tuloy-tuloy. February mag-a-announce na yan, then March yung X-date. Ayan, usually March yan. Hindi na kasi mag-rate cut, di ba? Magpo-post na. Meron pa mga last 2. Isa ngayong meeting, tapos mga year-end isa pa ulit. Tapos yun na. Next. Tapos na yung quantitative easing, di ba? This year matatapos. Yun, PNB, Sir Shane. PNB, alam nyo ba kung saan namin nabili ito? Ang lakas, no?
Ay, hindi ito. PNB. Sorry. Ito, Dyan yan. yata yan. Oo, yan. Oh, nagpa-vlog. Ang ganda naman ng formation. Ang tatag, yan. Kailan tayo nagtawag ito? Dito, MA200 yan. Yan. Dito yan. Okay. Diyan nag-accumulate sa MA200. O, yun na. So, saan ang target price? Kasi meron tong ano, no? Yung kanyang listing ng kanyang property stock. Anong tawag doon? Yung PNB Holdings. Ayan, PHC. mag-list na yun. O, PHC. Yan. So, ano pang inaantay natin dito? Ayan, Philippine National Bank says no plan to enter mass residential and then hindi yan. Okay, hindi yan. Pero, I mean, malapit na yung ano nun, yung listing. Ang plano nila is listing by introduction. So, gaya na nangyari kay AppB, which is property dividends yung binigay. Kung naaalala nyo last, eto, anong taon to, 2021, nag-declare yan na sila, bibigay ng property dividends. Ayan. At lumubog pa nga, Ayan, lumubog din. Ayun. Kasi walang date kung kailan. Pero ngayong nalaman na, ayan, pangat na siya. Okay? At isa to sa mga binabantayan natin. Okay. Ano bang market cap nito? Tingnan na natin. Binabantayan natin to. Bantayan niyo na to. Bantayan niyo na yan. Pag mga may random na, nagkatanggalan, ito yung mga, nag-abiso na ako na dapat meron ito sa portfolio yung mga mga nag-aabang na mga rebalancing. Ayan. And target price siguro ito muna, no, yung resistance muna dito, respect resistance. Ayan. Next LC. LC na. LC. Ay, mali. LC. Ayan. LC, nag-correct yung gold. Pag tumingin kayo ng gold, yan, sa global market, ayun, no? Bumalik. Ayan. Alam nyo, ang laro ng LC, kapag wala ng kapag tapos nang laruin yung yung APX, ayun, kapag masyado nang mataas yung mga APX, yung mga primary, no, saka lang siya nilalaro. Ayan. Sa ngayon, muna, dahil pag ang pangit dito, pag nag-pullback yung gold, mas malaki yung balik ni LC. Ayan. So, since nagpo-pullback ngayon yung gold, ayan, malaki din yung MA20 siguro. Ayan. MA20 for those who are waiting. Pwede sigurong entry point yan. Ayan. Dynamic support. Okay? Titingnan nyo APX, ito yung mga nauuna Ayan. So, magrarally yan. Pag masyado nang natataasan sila, sa kanila lalaroin yung yung LC. Ganun yung kasi naiwan Yan. So, going back to LC, sundan mo lang yung gold. Yan. Sundan mo lang yung gold. Pag nag-correct, buy on pullback yung gold ngayon O, di-dip din. Yan. Buy on pullback. Buy on support. Yan. Kayo, anong masabi niyo sa LC? LC. Ikaw lang meron yan sa amin Mababa Yung yung iba meron liquidity ni LC. Ano? Mababa yung liquidity ni LC. Pag nag-correct ang gold sa kanya, ang laki ng correction May compare mo siya kay APX. Parang mas prone ka dyan sa sa slippage. So kung mag-gold play, mas okay si yung leader, si Apex Mining. Ano ba to? Nasanay ako sa Investa. Kung mag-gold play ka, ito na lang. No? Mas... Pero meron ako niyan, binenta ko sa DOS. Ito, LC. Kaya lang, dahil nga illiquid, pag nag-correct medyo malaki, dapat protektahan mo na, i-trail stops mo na kung saan MA. Yun lang ang worry ko. Pagka makikita mo may galawan pag bumili ka niyan. Pagka gusto mong ibenta, medyo may slippage ka kasi nga hindi ganun kalaki yung liquidity. Pero kung basura play, pwede yan. Ang problema, kung nag-correct yung gold, yun nga, medyo malalim yung downside.
Unlike next. kay APXPX, pabibentahin ka pa eh. Hindi malaki yung slippage. Yun. Next. Sir Shane, mag-last na tayo para maaga tayong makapagpahinga. At least nakarami ka na rin naman, no? Oo nga. Mga kapatid, ang last. kaso ko pasensya na ha. Hindi tayo magtatagal. Uso ang sipon, nadamay ako. Yan. Sir Mark, sige. Sige. Last 3. ASEN Web FGen. Sige. ASEN. Isa tayo sa ASEN. Ikaw meron na ito Yan. Nice naman. May bulong na to kasi sa Discord. Anong gagawin dito? Isigaw mo na. Baka hindi pa nakakabili lahat eh. Hayaan mo nang makabili lahat para para sa sulit. Hindi pa kasi nagdidip. Ang tanong saan magdidip, no? Baka pwede dito, no? MA20. Yan. Kasi uptrend naman eh. Yan. Tingnan natin kung may confluence. Wala pa. Malayo. Yan. Sige. At ano na to? Ayan, no? Anong tawag dyan? Reversal na, no? Oo. Ano na yan eh, oh. Tawag dyan. Yan, basta yan kung anong tawag nyo dyan. Bottoming, di ba? Nag-bottoming na. Higher high na. So, baka pwede na to, no? Yan. May bulong dito, Sir Mark. Nasa Discord. Next. Dito na lang sa mga nag-aabang sa MA20. Web. Ayun, yung bulong mo, web. Naiwan niya. Naiwanan niyo ako dyan eh. Gusto kong bumili eh. Kasi maganda yung volume tsaka yung rally. Kaso, wala. Lumabas agad yung news eh. Ito agad yan. Meron silang partnership with Han Casino. Yung Han Casino is Korean yung may-ari niyan. Sa Clark yan. Ayan. So, ang plano nila is to have online gambling. So, online naman yung plano nila, no? Ayan. And nung lumabas na yung news, lumabas na rin ako. Lumabas na yung news eh. So, yun na yun. Kaya dinay-trade ko lang talaga to. Hindi rin ganun kalaki yung profit ko. Yan. Pero nung tanghali kasi nangyari, no? Lumabas yung news 11:58. Hindi nakareact yung market. Pagdating ng 1 o'clock, pabilisan ng kamay. Yun, sinagasa ako na. Yan. Binenta ko lang din ng okay na. Yan. So, tingin ko naman since walang update doon, partnership pa lang, not conclusive. And intact pa naman, no? Siguro paglabas ng ng actual na material event na napirmahan na, meron na kaming partnership. Baka magko-correct din nito. Ayan. Sa ngayon, paano ba natin 'to magandang laruin? Tingnan natin dito, no, sa level na ito. Kasi nag-greatest. Ayan, nag-break na yan diyan. Actually, dito ako bumili niya. Malapit lang dyan sa breakout na yan. Okay. Then, baka yung retest na ito. Kayo, paano nyo ito lalaruin? May tender offer kasi yan, mababa. 2. No? Oo. 2.17. Kumbaga, ito yung price niyan. Ito talaga yung conceived na price niyan. No? Nandito lang yan. Overvalued na, no? Kasi kung ibinibenta nga nila, 2.17 lang eh. Bakit bibili ng 7? Ayan. So for traders, siguro dito. Pero kung fundamentalist ka, ito yung value niya na implied. Diyan gustong bilhin eh. Ang tanong, may magbibenta kaya dyan sa kanila ng 2.17? 7 pesos sa market. Wala, no? Parang so, required lang silang mag-TO kasi may partnership saka may transaction na transfer ng share. Pero hindi naman maganda ang outlook sa online gambling eh. Kaya baka masaya lang sila kasi may partnership. Pero baka yung impact sa FS baka hindi na rin ganun kalaki. Yun lang for Ako wala na akong insights dito kasi nalaro ko na eh. Okay na ako eh. Pero yan, technical siguro retest, then pwedeng next leg pag napirmahan yung contract. Ayan, pag nag-sign na sila ng actual na ayan. Pwedeng 'yon yung laro. Ako hindi na ako parang hindi ko na to lalaroin for me. For the reason na yung mga online gambling stocks natin
hindi malakas. Ayan. Hindi sila malakas kasi may problema sa government regulation. Ayan. Yan lang for web. Sa fundamentals naman niya, no, Sige. yung current niya, maliit lang eh. Parang net loss pa nga last year, pati yung quarterly yun. Kaya kung bibilin mo yan, because of future promises na gaganansya siya ng husto dun sa incoming partnership niya with a physical casino. Ayun. Next. Ginasa last na gagawin ko dito. Plus. Sige. FGen ang last FGen. Ito ba magpapadelis na? Kwento pa rin na magpapadelist pero wala pang disclosure. Umakyat na lang umakyat. Umakyat na lang, wala pang disclosure. Ano bang balita dito? Refers to FGen declares cash. Wala naman. Ano to balita na to? Yan. Plans to enhance EDC geothermal, unit device support. Wala na yan. Wala yan. Ang natin pansinin yan. Kung magpapadelis, ang tanong lang kasi magkano yung price. Kung wala pang price, habulin mo na yan, tataas mo na yan kasi usually ang ginagamit nilang metric is VWAP. Okay? So para tumaas yung VWAP niyan, pinapump yung price. Ayun. Paglabas ng pag nandyan na yung independent assessor, yung VWAP niya nasa taas na, yun na yun. Yun na yung niya, yun na yung kanyang tender offer price. For me, eto ano ba to? Kalimutan ko na to. Trail stop na to eh. Trail stop na to. Lumabas na kasi yung news ng tender offer. Alam na yan ng market. So, i-trail stop mo na lang. Kay Sir Sok, paano nyo ito lalaruin? Pagka nag-console na ulit, wala pang clear range eh. Huwag nag-range ulit. Sige. Consolidation, no? Kung consolidation, edi nandito. Ito yung price, oh. Yan yung consolidation nyo. Yan, mga kapatid, yan. Nangangati na talaga ang aking ilong at lalamunan. Yan, pasensya na kayo. Yan. Ito yung nagkataon lang, nagkayayaan lang kami. Kasi si Sir Mark, di nakakagawa ng kanyang weekend charting matagal na, na-miss niya. So, nagkayayaan lang kami, mag-live tayo. Yan. Babawi kami. Alam nyo, kung hindi pa kayo kasama sa ating Discord, sige na, mamimigay na tayo ng link, no? Nandito sa Discord channel natin, nagkwentuhan tayo dito about stock market, mga investing questions, strategies, mga stock picks nyo. Nandito yan. Okay? Nandito yan sa ating Discord. And madalas tayo dyan na nagkakaroon ng mga discussions. Ito tulad niya, no? Yan. Dito ako nakapagkwentuhan ng about web. Yan, nakabili. Yan, sabi ko nga eh. Yan, nakabili na ako. Yan. Nung nagte-trade kami ng web, ayan, no? Ay, hindi pala. RCR pala to. Ito pala yung web. Ayan. Ito pa lang yung chart no ng web. Yeah, dito yan. So, join kayo dito sa ating Discord channel. Ito na. Bibigyan ko na kayo ng invitation. Kung di pa kayo member, join na po kayo dyan. Libre po yan. This is part of our community. Yeah. So, be part of our community. Pag may mga question kayo, dyan na lang natin sagutin. No? Pasensya na kayo. May trangkaso ang inyong kuya. Ayan. Kita-kits po tayo dyan. Sir Mark, baka may gusto kayo idagdag. Yan. Yung mga laging nanonood sa atin at mga nasa free, no? Baka panahon na para makasama namin kayo ng full time sa ating PTS channel at ng mas maganda yung ating kwentuhan at sharing doon. At mag-enroll na kayo dyan, no? Plus, yung mga alumni, no? I-check nyo yung ating post or announcement sa alumni. Saan ka nag-post? Alumni channel? Ay, hindi pala ako nag-post doon. Sa ano pala? Yun. Sige. Sa PTS. Magpo-post ako sa alumni.
Oo, para yung mga alumni na luma na gustong mag-join uli or yun, basta check Refresher. nyo yung i-announce. Oo, i-announce ni Sir Shane. Yun lang. Thank you sa inyo. Kita-kits ulit sa Wednesday sa ating live charting. Yan. Pasensya na po, ginabi tayo na hindi pagbigyan lahat. Pero kita-kita tayo sa Discord yan. Kwentuhan tayo dyan. Bye-bye!